Handa ka ba kung biglang sumabog ang isang bulkan malapit sa inyong lugar? Bakit sumasabog ang bulkan? Ang pagsabog ng bulkan ay nangyayari kapag ang pressure o presyon sa loob ng bulkan ay sobrang taas at hindi na kayang pigilan ng lupa o bato sa paligid nito. Sa ilalim ng bulkan, may tinatawag na magma, tunaw na bato. Kapag ito ay naiipon at umiinit, naglalabas ito ng gas. Kapag hindi agad na ilalabas ang gas at magma, tumataas ang pressure. Kapag sumobra ang pressure, puputok o sasabog ang bulkan para mailabas ang magma, gas, abo at bato. Paano ito nangyayari? Una, pag-init ng magma sa ilalim ng lupa. Pangalawa, pag-akyat ng magma sa loob ng bulkan sa tinatawag na magma chamber. Pangatlo, pagtaas ng pressure dahil sa gas at init. At pang-apat, pagputok ng bulkan kapag hindi na kayang pigilan ng bunganga ng bulkan ang pressure. Ano ang dapat ihanda kung sakaling maabutan ng pagsabog? Kung malapit ka sa bulkan, narito ang mga dapat gawin. Bago ang pagsabog, una, makinig sa babala at update ng PHIVOLCS o lokal na pamahalaan. Kalawa, maghanda ng go bag na may. Ikatlo, tubig at pagkain na hindi madaling masira. Ikaapat, face mask, N95 kung meron, o basang panyo para sa abo. Ikalima, flashlight, radyo at extra baterya. Ika-anim, first aid kit at gamot. Ikapito, mahahalagang dokumento, ID, etc. At ikawalo, tukuyin ang evacuation area at alamin ang mga ligtas na ruta. Habang sumasabog, una, umalis agad sa danger zone kung pinayuhan ng autoridad. Ikalawa, takpan ang ilong at bibig, mask o basang tela laban sa abo. Ikatlo, iwasang lumabas kung may ashfall. At ikaapat, patayin ang appliances at isara ang mga bintana door para hindi pumasok ang abo. Pagkatapos ng pagsabog, una, makinig pa rin sa ulat ng autoridad. Pangalawa, linisin ng maayos ang abo nang hindi ito lumilipad at nalalanghap. At pangatlo, huwag munang bumalik kung hindi paligtas ayon sa gobyerno. Bukod sa karaniwang senyales tulad ng pag-uga ng lupa o usok mula sa bunganga ng bulkan, may ilang kakaibang senyales na maaaring mangyari bago ang pagsabog ng bulkan. Narito ang ilan kakaibang senyales bago ang pagsabog ng bulkan. Una, pagbabago sa ugali ng mga hayop. Ang mga hayop, lalo na ang mga aso, pusa, ibon, ay minsang nagiging balisa, lumalayas o nagtatago kahit walang malinaw na dahilan. Nakakaramdam sila ng vibrations o pagbabago sa hangin na hindi agad napapansin ng tao. Ikalawa, pagbago sa temperatura ng tubig. Ikatlo, biglaang pag-init ng tubig sa ilog o lawa malapit sa bulkan. Maaari ring bumula ang tubig o maglabas ng kakaibang amoy. Amoy asupre o bulok na itlog. Ikaapat, pagkakaroon ng singaw o usok sa mga bagong lugar. Halimbawa, may usok sa gilid ng bundok o sa lupa na dati namang wala. Kasama nito minsan ang kakaibang kulay ng lupa, nagiging pula, dilaw o puti dahil sa kemikal. Ikalima, paglabas ng kakaibang amoy sa hangin. Amoy asupre o bulok na itlog, senyales na may sulfur dioxide na inilalabas ang bulkan. Ikalimang, pagbitak ng lupa. May mga bagong bitak sa lupa, kalsada, o paligid ng bulkan na hindi dulot ng lindol. Ikapito, pagbabago sa anyo ng bulkan. Halimbawa, namamaga o lumulobo ang isang bahagi ng bulkan, parang buntis na lupa. Palatandaan na naiipon ang magma sa loob. Sa ikawalo, bigla ang pagkawala ng mga tunog sa paligid. Minsan ay tila tumatahimik ang kalikasan bago ang pagsabog. Walang huni ng ibon, walang ingay ng insekto, at tila mabigat ang hangin. Ang mga senyales na ito ay hindi laging sabay-sabay o malinaw, kaya mahalagang makinig pa rin sa mga eksperto tulad ng PHIVOLCS para sa opisyal na babala. Kung nagustuhan mo ang topic na ito, maaari mo bang i-share ang impormasyon na ito para makatulong sa iba? At para sa higit pang tips at updates, huwag kalimutang i-like at i-follow ang video na ito. Maraming salamat at sana may natutunan ka
Stay safe, everyone.